Mga kabayan, isang dating mataas na pinuno ng gobyerno ng Pilipinas ang nanawagan at sumulat sa makapangyarihang tao sa buong mundo na si US President Donald Trump para hilingin dito na tulungan ang kanyang kaalyado na si dating Pangulong Duterte na makalaya at pauwi na sa bansa. Nakasalukuyan nakadetine pa rin sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang open letter kay Trump, iginiit ni Belhica na may kakayahan ang justice system ng Pilipinas para resolbahin ang kaso laban sa war on drugs ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Belhica na maharap ang Pilipinas sa malalaking suliranin tulad ng droga, korupsyon at pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea na inihalin tulad niya sa mga hamon na kinaharap ng Venezuela. Anya, ang layunin ng kanyang apela ay makamit ang pag-uwi ni Duterte mula sa ICC at tiyaking mabibigyan ng due process ang 84 na anyos na former head of state dito sa bansa. Ang panawagan ni Belhica ay bahagi ng mas malawak na kampanya para kay FPRD, kabilang na ang signature campaign ng kanyang supporters sa buong mundo para sa isinusulong na interim release ng dating Pangulo. Samantala, umaani ngayon na iba't ibang reaksyon mula sa taong bayan ang naging pahayag ni dating DOJ, Secretary at ngayon ay Ombudsman Boyeng Remulla. Ito ay matapos sisihin ni Remulla ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte na aniya ay pinabayaan lang ang kaso ng missing sabungero na di umano ay pinamunuan ng bilyonaryo at negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sabi ni Remulla, hindi gumalaw ang Senado sa pangunguna ni Senator Bato para bigyan ng aksyon ang nasabing kaso ng missing sabungero kung saan ay halos mahigit 30 katao ang nawawala at pinaniniwala ang pinaligpit ni Charlie Atong Ang. Noong nangyari ito, April 2021 ba? April 2021 to January 2022. Walang gumalaw niyan sa gobyerno na yun. In the Duterte government, nothing happened. And the Senate investigations were not very, very comprehensive, if you think about it. No? So it was really difficult to start. It is a case of public interest, extreme public interest. Kaya tinuloy-tuloy namin ang pag-iimbestiga. Kasi kahit masettle lahat yan, tandaan natin, ang Estado dapat hindi nagpapasettle. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.